Good evening, sir. I am Praise Aramagrosa Este Costo. Now I'm sharing my answers in the questions in your given activities. I will now start with part A, which is the question number 1. Define social science and explain why it is important. So, ang social science is ang pagtuon or pag-study or pag-research about about culture, mga tradisyon, mga tradisyon sa isa ka lugar, even sa mga tao. Social is ang mga interactions around us sa society. Then psychological, dili ra siya ingon sa laing tao, kundi apil ang imong mind, apil ang panghunahuna sa kada tao, how it works. Then economic, of course, the way of living. Unsa ato mga panginabuhi, unsa may effect ani sa ato ang environment, sa ato ang economy, atong state sa especially financially, and also political science or political forces, meaning dili ra ngunog since nagtalk po ni about economics, so naa na political, which is ang mga tao nga involved or mooy nag-lead ani. So kining social science mao ni ang one ways na magtabang nato na how to live as a responsible citizen. So responsible, so kay ta sa atong dapat buhaton, kay ta sa unsay sakto og dili. So tungod sa social science, we know all these things or we have ideas of these things. Kay ta nga dapat dili butaran ning isang tao, kay ta nga dapat dili ta dapat maging sensitive ta sa how we interact, especially sa mga we think in different ways or we look the way na mo think ta sa isa ka butang lahi. So mo na yung gitalk sa social science, study sa lain-lain, but it's all connected. So for number 2 is list the various social science. So the various social sciences are anthropology, sociology, geography, history, economics, political science, and psychology. For question number 3 is state the 9 steps that makes the scientific method. So for scientific method, there are 9 steps, which is ang observing, the first step, defining the problem, reviewing literature or review of literature, observe some more, develop a theoretical framework, choose a research design, collect necessary data, analyze the results, and draw conclusion. So now for question number 4. Discuss some reasonable approaches to problems and social. So naay gidiktar po dato nga mga other approaches sa social science sa mga problems sa society or social, which is naay functionalist theory approach, nag-emphasize siya sa social life, nag-emphasize siya sa functionality, kay from the word functionalist, unsay function, unsay connection sa mga lives sa kada tao or kada society. Then napoy exchange theory approach, which is ang voluntary exchange of individuals. So meaning ang voluntary exchange o ang willingness sa tao nga mo exchange og kanang ideas or ideas in solving a problem. Then conflict theory approach, social behavior in terms of conflict and tension among competing groups or classes. So conflict na pod is away na pod ni siya. So through kanang arguments, murag ana sila magkasinabot or ana nila makita nga how does each society works. So question number 5 is differentiate the historical method from case method to on the comparative method. So historical method, from the word itself historical, ang ato ang mga ang ato ang mga current problems is ato siyang mura siyang gi-compare or gikumpara sa mga past events na nga nahitabo. So mura siya parehas sa example na to is, I don't know if it's right, pero ang katong dialect of enlightenment, so ato gi-discuss nga ang mass media is kaysa mag-spread siya og unity, freedom, democracy sa
sa lain-laing mga tao, lain-lain nga mga lugar, nahimo na nagagamit na inon siya sa mga tao nga nagamit na siya sa mga tao in negative way, in irresponsible way. Meaning, kaysa unity, nahimo na siyang away, nahimo nang pag-disrespect sa mga lain-laing perspective or beliefs, nahimo na siyang, hindi na siya good way of sharing and expressing unity. Unta, nga dapat respect sa mga, so makarelate ta karon ana, because daghan na kaayong mga tao nga nag-take advantage sa mga butang nga especially na makakwarta sila, capitalism. So the more nga mogamit sila ani nga butang because kanang sikat siya or they can have a profit, ilang gamito na even na dili na nila mabantayan or they don't even care na mali na ilang gibuhat, wala na ethics, wala na nila gamita ang ilang ethics. So more na example sa historical. Then sa case method focuses on being sa detailed examination that forces one particular issue. So sa case method jud is mostly put ana is mag tuntong if is right, but nakasabay may case study, we ramig nag-search jud mi, nag-think jud mi ay kanang nidong jud mi sa isa kulag particular place na about siya sa two families nga naapektuhan sa Odette. Then we compare them, so nag-case study mi about how paano kanang unsay effect sa Odette in their family. So murag we put ourselves in their shoes, inana mi nga we just ang compare di ay sir is sa bigas na di siya sa comparative method, but sa case study is murag gi-immerse na mo as a researcher ang among kagalingon sa sitwasyon sa isa ka family nga naapektuhan sa baha. So among gipangutan na unsay nahitabo pag Odette. Then we also kanang ato na mo nakita nga dili siya lalim nga nato, even as nga kami pod isa mi ka kanang biktima sa Odette. Then sa comparative method is mo na to katong duha na mo na siya two different families na nga part sa Odette or naapektuhan sa Odette. Then we compare kung ang ilahang experience, kung unsay mas lisod ba ang sa ka family, mas okay ba ang sa ka family because mas daghan sila resources, mas ready sila, then more nakalahi nila. So this question number 6 is distinguish educated common sense from common sense. So, educated common sense is mauna ang mga knowledge or informations nga proven and tested na. Meaning, di na siya basta haka-haka lang, di na siya lang basta nga by instincts. Meaning, kining information is a factual na, tinuod na siya. Naanay pwedeng naka-prove na kini nga statement is educated, kini nga information or knowledge is educated common sense na because proven and tested na siya sa isa ka tawo, meron na siya murag study or na proven na siya sa isa ka tawo. Then from common sense is more in instincts or kanang mga bili ka ng imo ang emotion or feeling kanang bitawng guts, ganon, gut feeling ang imuhang knowledge about sa isa ka butang or particular issue. Then question number 7 and is explain why good scientist is always open to new ways of looking at issues. So as a good scientist, dapat open ta, or good scientist open dapat ang isa ka good scientist, because we all know that ang issue sa social science can be changed anytime. Daghang factor nga maapektuhan. It can be ang belief, ang culture, ang society, pero nga kana ang mga factors nga mag-change. So once ma-change na nga mga particular issue, to meaning ma-change pod ang imuhang pag-think ana nga butang. But of course, tungod kay pwede man siya ma-change, pwede nga naanay bias nga mahitabo. So dapat we always observe objectivity, or ang whole picture dapat ang ato makita, dili ra ang ato ang gusto, because there are some issues or mga problems na we think na sakto ang ato ang
ang or amo ako ang pagtan-aw, pero sa lain nga tao is dili, because ilahi man ang ilahang society, lahi man ilahang culture, lahi ilahang belief ana nga particular issue. It can be a good to other people, pero napoy uban nga negative nila. So we should have a neutral, dapat neutral ka, dili wala kay kanang dapat 50-50 ka lagi. Dapat imo siyang i-weight as a good scientist, dapat i-weight jud nimo na kini nga isa ka issue is maka-benefit ba ang tanan, kanang good ba ang diyang impact sa tanang tao. I will proceed to part B, which is what is scientific knowledge and how does it differ from knowledge acquired unconsciously. So, ang scientific knowledge or logic is knowledge that has been systematically acquired, gathered, and classified. So, kini di ang scientific knowledge is ano na siya, proven na siya chronologically, meaning gi-evaluate na siya, na compare na pud siya sa laing nga mga knowledge. So meaning kana nga knowledge is proven na pud siya nga factual siya, and dili pareha sa acquired unconsciously, which is more ang unconsciously is same sa common sense na more in instincts nga gut feeling na nato, na we feel na sakto na siya pero dili. So more nakalahi nilang duha. Number 2 is what is the relationship between phronesis and scientific knowledge. So ang phronesis first is is more about wisdom. So ang wisdom or ato ang instincts, mga something instincts nga sakto ang sa kabutang or dili maadyo, which is also a good thing, because sometimes we believe na ang instincts nato is strong, which is good siya or positive. Then ang relationship sa phronesis and scientific knowledge is, ang scientific knowledge is factual siya. Since it's factual, dili siya ingon nga factual kay ba nataon saan siya paggamit. So ang phronesis ana na ma-align, ana na nato ma-align ang phronesis, ana na nato ma-apply ang phronesis, which is kay ba nata, which once na natin nabuan nga factual information or knowledge, ana na nato ma-apply ang phronesis, which is ang phronesis ang mahimong basis na how we will use that scientific knowledge. Example is about technology. So we know that technology is a factual. So especially specifically AI, diba? It is something na gamit na karon. Then it's a factual it is a factual knowledge na may AI. But the phronesis ang mahimong pasihan nga unsaon siya paggamit in responsible way, na unsaon siya paggamit sa mga tao, especially students na gamiton sa ilang studies. So ang phronesis na ang mahimong basihan na how to use the scientific knowledge responsibly and effectively. So number 3 is what is the impartial spectator tool and why it is important for social scientists. So the veil of ignorance or the imperial spectator tool refers to immersing yourself in the shoe of a situation, meaning imong i-immerse, imong i-think na nakaanda nga situation. Example is sa Pax Silica. Imagine na as a scientist, if you want to explore about Pax Silica and you want ganahan ka nga mo explore more about sa Pax Silica, you must immerse yourself sa mga tao nga gapuyo adto. Why? Because sila ang maapektuhan. In that way, mas na-weight nato ang pwede nga effect sa isa ka issue. Important na sa social scientist because of course, social. It talks about environment, it talks about the relationship with environment and the people. So first of all, Pax Silica is about sa AI, mga semiconducts nga hub or kanang laboratory, diba? So the more nga you put the show in the people na nakapudyo ato nimo ma-realize nga daghan ang negative impact, especially sa livelihood, sa environment, and of course even maingon siya nga nindot ang effect niya kay mahatag og jobs sa mga tao. But we all know that Philippines is
it's not like that a country na ang mga tao is maka-benefit, because we all know that our country is filled by corrupt politicians. So we still have the instincts na we, it takes jobs, it gives jobs to people, pero at the end, minimum wage, what do you think? So minimum wage na hindi naman kayang buhayin ang isang pamilya because of how low ang minimum wage diri sa atua. So mo na murag important siya because ato na to ma-realize ato as a science, social scientist, na we must immerse ourselves to fully understand para mas masabot nato, mas also makareflecta nga ay dako di jud siya impact. So mas taghan tag realizations nga nakuha or makatunan once we use the imperial spectator tool as a social scientist. Next is, what distinguishes argument for the sake of heaven from other types of argumentation? So the argument for the sake of heaven is, diba, if we say argument is persuading. Nag-argument ka because ganahan ka mag-persuade og tao, ganahan ka mag-prove na this is right, diba? But sa argumentation for the sake of heaven, lahi siya, dili na main goal or ang ganahan nga ipakita sa argumentation of the sake of heaven is what is the right, kung ano unsay sakto. Mas more siya of understanding. So as example is debate, diba? Virtual reality or mga RAVR. So kana sila kung mag-argument about VR, diba? If you think of it, more siya og we want to, kung argument pa na normal argument, atong ibutang ang cons hinoon, ang pros sa VR na it gives more techniques, more skills. Pero if you think of it deeply, by the use of argumentation for the sake of heaven, mas ijang emphasize ang virtual realities. Unsa man jud na siya. Like, ang argumentation is for the sake of heaven is more of explaining it, nag-explain ka para mas masabtan, para mas ma-reflect po sa tao ang isa ka issue or information or argument than proving na sakto ni siya, dapat kini ang sundon. No, dili ka na ang goal sa argumentation of the sake of heaven, but it is more of being explained it fully or understandable sa tao or sa isa ka tao. Then number 5, name the principal social sciences and define the fields of each of them. So more same sa part A. Now we have the various social sciences. So same, I think same lang sila. So we have anthropology, which is more of evolution, study of evolution, the relationship between biological traits and social acquired. So meaning anthropology is mga sinaunang how origin sa isa ka mga butang, which is it can be a thing, pwede siya nga butang, pwede siya nga tao, pwede siya nga place, unsa may history ani nga lugar, unsa may history ani nga lugar, aning unsa may murag process, unsa may jang evolution throughout the time. Moy anthropology. So now sociology is a systematic study of relationships among people. So about sociology is interaction sa mga tao. It can be person or by group or by society or peers. So ana ang study ma-explain or ma-explain ang unsa man joy interaction sa mga tao, sa environment sa tao. So ana siya ma-explain. Then geography, more in natural environment. Mostly sa geography is, some people think geography is more about landforms, countries, capitals, but it's more than that. Geography
nag-focus po siya sa environment, how people live in that place, because geography, of course, of naa po yung mga types of geography. So I think I can mention it in the next question or coming question. Then fourth is history. Of course, history very popular, pinaka ilado. Mingon sila social studies, abi nila nga history la daw tanan. But it's more than that, past events. Importante po ng history, of course, ana natin mabuan kung ang origin sa most of things asa gagikan ang mga butang. Dili ra siya ingon og tungod kay history ra tama na ka sa past, pero mag-evolve po na siya kay history man, so sequence gihapon nagyapoy sequence like time to time hantod karon, diba? Economics is the study of ways in which people make living. So of course, economy is ang pagdagan po sa kwarta. Then example is ang mga production, distribution, ana nga topics na nato ana nga topic sa social science ma-involve ang dagan sa kwarta sa mga tao, especially sa economy, sa government. Then political science, of course, political science, government, about authority, about power, sa ano na ni sa tuan na ning law, or lahi po ng law pero more in government na siya. Ana nga field ipakita ang mga laws, ang mga kinsa may involve ana nga laws, kinsay mga tao nga naana, and unsay mga terms nga naana. Then is psychology. Psychology is of course human behavior or mind. So di po siya talk about places, talk about social interaction, but also within yourself, ang ato ang mind, ang ato ang behavior, maapil po na siya social science. So next is na ko sir asa ko nga question, difficult name each details name the principle. Okay, number 6 sa ko sir. Why would it have been difficult to carry on scientific investigation in primitive societies or even in Middle Ages? So if we say scientific investigation, of course, chronologically, jud na siya na step by step na even is why is social science policy more difficult than natural science policy? So, ang policies sa social studies or social science is pwede siya mabag-o because ano man siya, dili siya constant, dili siya moingon og mora na siya forever, dili siya inan ang mga information or policies sa social science pwede jud na siya maapektuhan anytime or everywhere. Kung pwedeng kay daghan ng factors niya, pwedeng sa mga tao, pwedeng sa environment, pwedeng sa society, every time pwede siya ma-change, even sa beliefs pwede siya ma-change, unlike sa natural science na constant jud ang isa ka butang. 8. Are there any advantages to having competing research programs? My answer is yes, of course naa. Kay once na mga competing research programs, meaning ana is ang mga scientists is na-explore sila og mga lain-lain nga research programs like or research designs. So in that way mas nagamit ang ilang skills na sila yung mga nimo na silang creative or innovative sa mga the way they gather data, mag-analyze, mag-create of results. So the more nga na yung mga competing research programs, the more nga ang mga scientists is daghan na sila kapilian in conducting a study. 9 is why it is difficult to formulate precise laws in the field of social science. Again, of course, ang fields or mga various social science is they can dili tanang butang sa social science is constant. Everything can be changed anytime. So pwede siya mabag-o kay daghan tag factors
sa social science because also interconnected na po sila. So, they affect each other and vice versa lang. Then, number 10 is in what sense is social science scientific? So, ang social science mas scientific siya because of using of scientific method which is ang pag-analyze or pag-formulate og mga study. Kay chronologically man siya kung moingon tag scientific, ano jud na siya na step by step jud na siya, dili siya moingon og kanang diretsura siya na mo ni ang tubag, but still na-enjoy step by step kay gisunod tuwan sa scientific, and kana nga sunod-sunod nga steps is naapod siya sa social science. Dili siya basta-basta nga kini nga butang is inani na siya dayon nga walay step by step nga gihimo or giagian. 11 is why it is often impossible to study social problems by means of experimental method. Mostly sa experimental method is ang mga variables or mga things nga involved ana is ma-control sa scientist or sa tao nga ga conduct ana nga experimental method. Pero siya ma-control or manipulate ang variable. But sa social science or social problems or social science, ang mga variable mostly ana is dili jud constant or dili ma-control sa isa katawo. Example is ang pagtuo or tradition. Kanang tradition daan lang jud na siya, dili siya maingon nga mabag-o dayon sa isa ka time or isa ka tawo tungod ra kay mo ni ang perspective ana, di siya mabag-o because daan naman na siya ana. So ang variable sa social science in conducting experimental method is mas lisod because dili ma-manipulate sa tao or sa scientist ang kanang variable. Sakto ba ang i-answer? Nakoy answer sir pero marwa na nito nung sa ang ibutang. Yeah, sakto di siya sir. Next is number 12. Number 12 din po ko. Explain the ways in which the problems of social science differ from those of the exact natural science. So, problems in social science, of course, ang social science nag-focus siya mostly in culture, in beliefs, in tradition. So, mo na yung most focus sa social science. But when we say natural science, more in environment. So, meaning, constant na siya. Or, yeah. Then, of course, sa problems, mostly po sa social science is nag-talk about sa impact, sa importance, unsa may epekto ana nga issue sa isa ka butang, sa isa ka tawo, sa isa ka lugar, unsa may importansya ana nga issue sa isa ka tawo, isa ka butang, isa ka lugar. Then mostly sa natural science is ang ijahadjong ang ilaha pong mga gamit ana is mostly is numericals. So mo'y difference sa social science and natural science in terms sa mga problems. Kay ang social science mostly nag-talk na siya about importansya, impact, unsay benefits. Then sa natural science is mostly in statistics or numbers. Number 13, what are the advantages of the interdisciplinary approach to the study of many social problems? Of course, ang interdisciplinary approach meaning connected ra sila. Like mostly sa mga social science sectors or fields is connected ra. Example is ang geography and history. Of course, kung mag-talk about geography, dili jud ma-skip ang history sa isa ka lugar, isa ka tawo, because the more nga mogamit og interdisciplinary approach, the more nga masabtan sa tawo ang asa gagikan ng isa ka butang. Number 13. What are the advantages of interdisciplinary approach to the study of many social problems? Yes. So advantages sa interdisciplinary approach, when we say interdisciplinary approach, meaning connected ra ang mga mostly sa mga social science fields is connected ra. Example is ang geography and history. When mag-tackle about geography, dili jud mawa ang history sa geography, like asa gagikan ang evolution, apil po ng anthropology na kay evolution man. So ana nato makita nga ang disciplinary approach is gamit siya because
the more nga mag-involve tog history sa geography, the more nga mas masabtan sa tao or sa students ang gigikanan or asa gagikan ang isa ka butang or isa ka information. Dili ra siya ingon na kalita siya glagpot nga naana ni siya nga information na andun na siya gigikanan. Char. Number 14, social science has been broken down into specialties. Why it is a problem to put them together to a unified theory. So, ang social science is a broke down siya, so murag na kanya-kanya ang mga fields sa social science. Then, why issue man usa ka problema nga dapat is ang magkana nga fields is dapat ma-connect sila, ma-unite sila balik. Because pag kitagpo na to ang mga fields sa social science like history, geography, economy, law, or political science, the more unified sila or connected sila to each other, the more nga mas masabtan sa kataw unsa man joy ang mga terms ana nga mga fields, because of course dapat naatanan man jung butang na ay gigikanan dili man siya ingon ni kalito na siya naglagpot nga information na ancho na siya asa man jud siya nagikan. So the more nga naanas naga-connect na silang mga fields, the more nga masabtan nga inani din ni siya ay gikan di siya ani nani di siya pag-work o nani di jangjang function magamit din ni siya sa una hantod karon. So mas masabtan sa tao ang mga terms, especially terms sa social science, when gi-involve po ni siya og other fields sa social science. Last question for part B is what new social science fields do you think will be important 10 years from now? Why do you think so? So for me, ang new field sa social science na important karon is technology. Now that we are living in 21st century, sikat na kayo ang technology, especially AI. Na siya, everywhere, every time, pwede nagamit na siya sa tao. So, when nanay specific nga field aning AI specifically, na ma-study ang ijahang meaning, ang ijahang function, ang ethics pod, og unsaon paggamit, unsaon nato pagkaibaw nga once ang tao nagamit sa AI in this way, wrong na ni siya. Once ang tao nagamit aning AI in this way, wrong, sakto ang paggamit. So, once na specific field sa social science about AI or technology, the more nga naa tay knowledge sa paggamit, sa importansya ani, para sa susunod na pud nga generation, kini nga informations, kini nga study is magamit na pud sa mga future nga tao nga mamuyo aning kalibutan. So, for me mo na murag di jud nga i-depend pa nato na dapat jud i-focus pod especially ang ethics about technology and AI. Then part C. First is in his TED Talk, Brian Epstein argues that there are two types of questions that scientists ask: what is it and how does it work question. Which type does he believe that social scientists are not asking? So, ani din nga question is gi-explain ni Brian nga ang scientist duha na two questions nga always nga naa sa mga scientists, which is what is it and how does it work. Then ani nga question is i-emphasize nga unsa may between these two questions unsa may dili ipangutana sa mga social scientists, which is ang what is it nga question. Why? Because based on my understanding, kini is more siya nag-focus ang social scientists, of course based ganiya nga nag-focus siya more sa function, sa importance, sa impact. So ang iyang importansya, ang iyang benefit or impact, unsa iyang epekto sa mga tao, mas more siya sa impact sa kadaghanan kaysa sa meaning ra. So murag inana ang focus sa social scientists in conducting studies
na more siya sa general or more in impact sa society or sa specific nga tao or lugar. Then, so mas dili pagpungutan na sa mga social scientists is ang what is it na question. Number 2 is the website given distinguishes the scientific method from the engineering method. How do the methods differ? So, of course, even mingon ta nga scientific and engineering something somehow related sila. Dako na sila difference jud. They both first silang duha, both jud na sila nag-talk about ang first yun nilang i-address is ang problem. Of course, unta na to pag gamit sa mga methods o walay problem. But in terms of data gathering na or ang results na, mas focus na ang scientific method in explanation and prediction. So more na may hypothesis, ana makita ang scientific method na ay hypothesis more which is ang pagpredict sa pwede nga results sa isa ka study. So mo na meaning na ang scientific method na adyo na siya hypothesis na impact or wala. That is the only two hypothesis na naa. Then of course, ang result is more siya og impact, naa by impact or wala. More na difference. Isa engineering method naman is ang more sa results, which is a result is ang engineering na focus sa function. Of course, mostly sa engineering is mga function sa isa ka things. Mostly sa things talaga sila or isa ka product. Mo'y kanang kung scientific method thing ni unsay impact ani nga thing sa isa ka butang or sa isa ka lugar sa ka tawo, ang engineering is kini nga butang unsa may function ani inana ang ilang kalahian. Then number 3 is go to the society portal of Wikipedia, then choose the branches of geography category. How many different types of geography are listed? So 9 types of geography. We have the human, the physical, the environmental, social, regional, geomatics, and historical geography. Then, sa number 4 is take the survey about alcohol use at the given in www.alcoholscreening.org. After taking the survey, look at the feedback you are given based on your answers. What can the results for this survey be used for? So, after na mag-take sa test or sa survey, ang result na is 53% ang ninggawas nga reason ay kanang percentage nga mas dako kog mas dako ang percentage nga ako daw as a alcohol user is mas ladyo ko sa alcohol negative impact. So meaning ana di ay nga survey, kato nga survey is mo to pwede to siya nga mabasihan nga ikaw has someone nga if you drink alcohol occasionally lang, meaning na kay responsible ka sa pag-inom og alcohol. Then if you are napansin na nimo nga halos everyday na kainom og alcohol, it means na it can affect or naapektuhan imong health, imong mental health, and even your social health, diba? So ang result is nahimo siyang guide or kanang guide sa tao nga you should regulate, dapat mas i-regulate na nimo yung mga pag-inom. Pwede siyang warning, pwede po siya nga or guide sa tao nga you should use alcohol mostly occasionally na lang because sige na kag-inom. So may mo siyang guide sa person to improve his behavior in alcohol use. Diba? Nagtag-English na ko, sir. Sorry, sir. Number 5 or last question in part C is, in the Stephen Levitt's defense of his abortion study, what was one of the alternative suggestions for the increase in crime? What are the alternative arguments that critics use to explain why the crime rate has decreased? Did Levitt agree with the alternative argument? Then based sa akong pagsabot sa ani nga study is
Ayon kay Steven Levitt's defense study in abortion, iyang pasabot or iyang explain na ang crack cocaine epidemic or ang rapid nga pagkalat sa illegal drugs way back 1980s to 1990s ang naghimong cause why ning kalit og saka or ning kalit og increase ang criminal rate sa US that time. So meaning katude nga murag ning kalit og sikat or ning kalit nag kalat ang mga illegal drugs in different ways ang nahimong cause nga ang criminal or ang crime rate sa US ato nga time is ning kalit og saka. Then after that issue ato po nila na realize na after ni increase ang crime rate sa US that time, i-explain po niya nga ang pag-low sa cocaine or crack cocaine epidemic ang nahimong cause ang pag-decrease sa rapid nga pagkalat sa crack cocaine epidemic is ning decrease pod or ning ubos pod ang rate sa crime percentage sa US. So mood siya ang pagkalit nga kanang itong di pod explore ning kalit na naman og pag gaganid-ganid ang pagkalat sa illegal drugs that time. Then mo to naka-cause then ang pag-stop ato because of the policies or mga balaod na nga ilan nag-implement strict na mga balaod, then ato na ning gawas ato na nakita nga ang katuding nga crack cocaine epidemic na ang after to ni law because of the strict na mga policies ato na nila na realize nga kini di ay ang cause sa high crime rate. Then when we say sa abortion naman, he did not agree nga ang abortion is one of the reason why nitaas ang crime rate sa US that time. Because kung mo hunahunahon, dili man jud crime ang abortion. Even illegalize siya. Kay kung crime pang isa ka abortion, why illegalize man siya i-implement or illegalize man siya sa laing countries, diba? So it means nga it's not truly a crime. Maybe in religion, some religion or Catholic religion or beliefs, it can be a mortal sin. Pero legally or sa society, we cannot call it na sin jud siya because it always be a choice nga magpa-abort. Because when we say example ang isa ka teenager na buntis and wa pa siya naman og skila, di pa siya financially stable, wala siya pang check up, pang vitamins, pang kintahay mo dako ng iyang tiyan, dapat healthy ang iyang environment, healthy ang iyang panganon. Then the more nga stress siya because nangita siya kwarta, nangita siya pagkaon, and sa may nangandam siya para sa diyang pangpanganak, ato mahimo nga ang diyang mga stress madong sa bata. So dan na kaysa nga maglisod ang mother and ang child sa ilhang poor situation or less fortunate nga situation, mas better na lang na ato na lang i-let go or palaglag ang bata than mag-suffer silang duha. Because dili naman ang bata ang mag-suffer, even the mother. Kasi kinsa may mama nga ganahan nga malisod ang ilang anak nga they live in the environment or society nga ato ra sila taman. We always want to give best to our child as a mother or being a mother. So leave it disagree, so wala siya ning disagree siya nga ang abortion is one of the reasons why nitaas ang crime rate sa US that time. Then question sa D is I will be mag-answer na ko sa question sa part D. So question sa the number one question in part D is, imagine a senior high school student ask you, why should I major in social studies instead of other field?
In one paragraph, give your best answer. So for me, social studies, very helpful siya. Like, dili ra, bas, not, dili ra sa pagkuhag trabaho. Pero, as a citizen, bilang isa ka mamamayang Pilipino, mamamayang civilian, maka-help siya dili ra practically, pero maka-help po siya sa imong moral, sa imong ethics, sa imong knowledge, even skills. Makatabang siya because ma-broad, need ka og broad nga mind, need ka og kanang imong yung sabton, imong i-deepen imong understanding, then it will kanang mag-build ang social studies. Hindi siya as educator lang, pero more in being a civilian. Ana na mo ma-realize nga ang social studies jud very helpful because naa na kay idea sa mga, you have the knowledge na or idea sa mga nahitabo sa kalibutan. It can be environmental, it can be political, economically, cultural, na pwede na ka ma-involve or pwede na kang kanang mo give og idea or knowledge because kanang mo man ay mga most nga fields sa social studies, and when there's a issue about that, mas daghan na ka og pwede na ka makatabang sa mga tao. Dili ra ka basta nga maghilom-hilom na, but you can step up and voice out para makatabang. So mo na I think na one of advantage being a social studies major. Even it's hard, lisod siya kay daghan, very broad, connected ra silang tanan, connected pero at the same time na kalahian, diba? Di siya basta-basta, pero once nga nasabtan na nimo, ma-feel relief ka and maka-proud kay na kaya nimo to, and once yan na mga issue, it means nga na mga issue about, example is Pax Silica. Environmental siya and political and economically. So, tatlo, environment, of course, then economically. Sa totoo lang, di ko agree sa Pax Silica, and I truly disagree with that. So, as a social studies major, I really care about the economy and environment of the Philippines. Then, number 2 is, what kind of citizen and professional should a social studies major become, given what you have learned about social science and its methods? Siguro as a citizen is be objective, diba? Dapat should, even na atay belief, even na atay paniniwala sa isa ka butang or isa ka situation, when social studies ka, mas ma-broaden imong mind, meaning na maybe sa imuha ka na nga situation is di siya sensitive, pero sa ubang nga tao is sensitive. Example is sa mga cultural, sa mga indigenous people, diba? Na may mga topics nga sensitive para nila, pero kita nga dili mga indigenous people, wala ra nato. So we should be objective and open for adaptation of change. Char. Kanang para na homo junay as a civilian, dapat open ta, ready ta mo adapt og change, ready ta mo adapt of opinion sa uban, to weight things para na i-balance. Then professional, of course, as professional, we must always state facts. Dapat as a professional sa social studies, ang atong i-present or atong ihatag ng mga information or knowledge is more about facts. Like, proven na siya, gi-study na siya sa mga tao, dili lang haka-haka lang, diba? Kay professional man ta, meaning imo na siyang gitun-an. So, mo po na yung na-realize na we should be objective and of course factual gihapon. Number 3 is, after studying the nature of social science, why do you think studying social studies is worthwhile in today's world? Same as the first question, mano worth it man siya? Number 1, naanak tay big knowledge about different issues. Hindi lang it can be sa society, sa culture, sa economics, even mga ancient, mga kanamitong example sa Philippine Eagle, diba? Kanang nakag knowing has a social studies, maapil man na nga like
knowing na ang isa ka most of Philippine Eagle is nangawala na. Culture man na siya. Naaman na siya sa social studies. Meaning, mag-care na ka not just sa imong kagalingon but also for the whole different nga areas sa palibot nimo. Mo na murag one of the reasons or in studying social studies na naibili ang kadabutang para nimo as a citizen, as a ordinary nga tao. Dili ra basta nga tungod kay ang example is ang paksila ka tungod ra kay dili ka taga Luzon is dili ka wala na kay paki kay dili maka taga Luzon na amo ka si Visayas. Dili siya inana. Dapat as a social science major, we should be dapat involved ta kay party mata sa Philippines, part man sila sa Philippines, so dapat mutingog ta sa ato ang side that dili ra sila ang nangadyog taban, dapat kita mismo pod nga mga part sa atong country is motingog pod ana nga issue even nga wala ta ana nga lugar, because at the end of the day kita ra gyapon mag-suffer. Dili kung sila ang unang mag-suffer, madamay ra gyapon ta because atong konsensya ra gihapon amo kaon nato. Then why did you choose to major in social studies? And after studying this chapter, has your reason changed or deepened? Explain. Sugod pa lang sa una is interested na jud kog social studies. Nagsimula siya sa history, then nahimong sa history jud ko nagsugod, like Philippine history, specifically sa mga presidents, sa mga important events sa Philippines. Then nagsugod na po siya sa mga Mesopotamia, mga world history, mga world war, mga kings ng panahon ancient. Then evolution sa tao, Big Bang theory, na curious ko. Then after pa grade 9 economics, ato na realize nga, oh my god, inani di ang dagan sa kwarta sa mga tao sa isa ka country, sa isa ka lugar, diba? It's really kanang amazing na jud siya. Then about sa grade 10, contemporary issues na, globalization, global environmental issues, mga climate change, mga global warming, even mga policies na apod ato. Then naapo may gamay sa Philippine politics and governance. Gamay ra kaayo ang among natahwal ato, but tungod ato is mas na-broaden ang ato na ko nakasure nga since nga wala dyan mo manamon matakol ang Philippine governance and politics pag senior high, ganahan ako nga i-embrace pa ni inig college. That's why I chose social studies. Then of course after this chapter, mas na-deepen ang akong pag-love, even ang akong curiousness sa social studies. Lisod siya, yes, tinuod jud nga lisod siya, but it is mo ni ang pinaka-interested jud ko because sugod pa lang sa una, nationalist na jud ko, so I really care for the people around, not just the people but also the environment. Kay party man na siya, party ang environment of how ang environment may isa ka reason nga unsa ang mga tao ron, diba? Or mga tao ang reason na unsa ang environment ron. Then ang nature ra pod ang nag vice versa lang, kung nag-abuse ta sa nature, ang nature pod mo abuse pod nato, mo bounce pod siya. So in that area pa lang ato na ako na-realize nga very impactful ang pagiging social studies major. Thank you, sir, and God bless.